Una po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko lamang sa inyo, mamili kayo dito sa tatlo. Pag-ibig, utang, o kamatayan. Alin kaya sa tatlo, sa tingin nyo, ang pinaka nakakatakot at bakit? Para sa akin po, kamatayan po ang pinaka-nakakatakot na bagay kasi di mo po alam kung kung magising ka pa sa umaga or may mga kasama ka sa buhay mo. Kamatayan talaga. Ikaw naman. For me po, kamatayan din po. Kasi po, nakakatakot po yung... sorry po. Yung buhay po na mangyayari po after po na mawala ka po. Hindi, wala ka pong idea kung ano na po yung mararamdaman ibang tao or kung ano po yung mangyayari after mo po mawala. I see. Pero sa tingin nyo, kayo ba ay natatakot sa kamatayan? Ako po, hindi po. Kasi po, if po, hindi po ako magising isang araw, alam ko po na yun na po yung binigay ni Lord at saka, yun na po talaga, wala na po ako magagawa. Ikaw? Para sa akin, di rin po ako natatakot kasi yung kamatayan parang way din po yung para matahimik po yung mga problema ko. Ganon. So, ibig sabihin, wag naman po sana, hindi po nananakot. Halimbawa, nandito tayo sa may highway. Bigla po tayong sinagasaan ng sasakyan. Halimbawa lamang, handa na ba kayo doon? Biglaan na lamang? Di po. Hindi, ikaw. Yes Ikaw. po. Ikaw handa ka talaga. Ako. Sigurado ka. Ikaw talagang ayaw mo pa talaga. Di ba po? O siya, sige, ganito. Sa tingin nyo, kung gusto nyo mabuhay ng mahaba, halimbawa, ilan pa kayang years gusto mo magtagal dito? Kahit anong numero? Magkano siguro po. Hanggat po makita ko maanak ko na magkamagandang buhay po. Ganun. Ikaw? I think po, 50 years is enough po. 50 years pa po. Ayaw mo ng 100 years? Ayoko. Bakit? Secret. Ay, Secret. Okay, ito naman, may iba ng tanong lamang. Sa tingin nyo, kayo ba ay may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Para sa akin po medyo po kasi sa dami-dami po ng tao sa mundo, di mo po alam kung trustworthy po ba sila or masama yung intention sa'yo. Ikaw naman? Ako, meron po akong trust issues po kasi po, based on experiences po, is experiences din po, tsaka po nakakatakot po magtiwala po sa mga ibang tao po. Pero ito yung tatanong ng maraming tao. Paano nyo ba malalaman kapag isang tao talaga ay mapagkakatiwalaan? Una, kailangan ba daw makilala mo siya ng maraming buwan o taon? Or pangalawa, nararamdaman mo na lamang? Paano nyo ba titingnan yan? Yung pangalawa po, kasi para po sa akin, mararamdaman mo po sa isang tao if genuine po siya and kapag po talagang mapagkakatiwalaan ka. Marami po dyan yung matagal mo nang kakilala pero po at the end po, yung mga secret mo po mas para pong isasabihin nila or hindi po sila pwedeng mapagkatiwalaan. Para sa akin po, kikilalanin ko muna po bago ko makapagkatiwalaan. Kasi may mga kaibigan po ako na mga 10 taon na kaibigan ko sila pero may mga bagay na di ko pa rin sisabi sa kanila. Sa tingin niyo po ba, ang buhay ba ay patas o hindi patas? Para sa akin po, patas po ang buhay. Patas naman, bakit? Patas naman po. Sa ngayon po, patas po sa akin pero di ko po alam kung patas pa po sa future ko. Ikaw naman? For me po, yung buhay po patas po, pero yung mga tao po na nandito, hindi po sila patas. Yung pagtrato po nila sa ibang tao, hindi po. Pero yung buhay po, patas po. Okay, interesting. Dahil may binanggit kang trato, okay, meron lang mabilis lamang na halimbawa. Meron tayong kukumparang dalawang tao, okay, magkalala, hindi kayo tinutukoy dito. Yung isa mabuti, yung isa masama yung tao. Yung mabuti, alam mo nating mabuti, pero lagi siyang sinasaktan, lagi siyang iniiwan sa ere, lagi na lang siyang kinakawawa. Pero mabuting tao yun ha, wala siyang ginagawang masama. Pero yung masamang tao, ang daming kaibigan, marami sila, pero lagi nila sinasaktan yung mabuting tao. Yung mabuting tao laging heartbroken, pero yung masamang tao may jowa pa kahit ang sama-sama ng ugali. Para mas gusto nilang red flag kaysa green flag. Simple naman tanong ko lang sa inyo, napapansin nyo ba yan sa totoong buhay yan? Yes po, napapansin po. Kasi nga po, sa sinabi ko po, patas po yung mundo, buhay, yung tao po hindi. Kasi tulad po ng sinabi nyo, masama na nga po yung tao, pero madami po siyang kaibigan, which is parang tinotolerate po siya ng mga yon. And yung mabait naman po na palagi po siyang nasasaktan kasi po dahil po sa ibang tao. So yun nga po,
dun nga po pumapasok yung patas yung buhay, pero yung mga tao po na nandito hindi po. Ikaw naman, Para sa akin po, ano, napapansin mo yan sa totoong buhay yan? papansin ko po yan, lalo po sa mga kaibigan ko na ano, may mga jowa na po. Sasabihan ko po sila lagi pag nasasaktan sila, iwan mo na yan. Kaso ayaw talaga po makinig. Ganon. Naawa ba kayo doon sa mga tao na yun? Yung mga mabubuti? Naawa naman po syempre. Kaso po, kasalanan din po nila yun. Kasi alam na po nila na di mabuting tao yung kinakasama pero pinipilit pa rin po nila. Ikaw naman? Yes po, naaawa po ako, pero hindi naman po sa the point na awang-awa po kasi po naniniwala po ako na dadating din po yung tamang oras na magiging ayos po siya at papabor po sa kanya lahat. I see. Pero sa tingin nyo, ang mga mabubuting tao ba ay karapat dapat silang mahalin? Opo, bakit naman hindi? Kasi po, sa kalooban po nila, karapat dapat po na ibalik po yung binibigay nila, karapat dapat po na makatanggap sila kung ano man yung binibigay nila. Ikaw naman? Ano po ulit yung tanong? Sa tingin nyo ba ang mga mabubuting tao ay karapat dapat silang mahalin? Karapat-rapat naman po. Tulad ko po. Mabuting tao po pero may Okay. drama. Okay, naiintindihan ko naman bakit. Di ba napapansin nyo, tinuruan po tayo, kung tayo maging mabuti sa kapwa-tao, wala ka dapat ibang problema. Maraming tao lalapit dapat sa iyo kasi mabuti nga eh. Pero ang problema sa panahon ngayon, ang mabuti nagiging masama sa mga tao. At yung masama ay nagiging normal sa lahat. Kaya lang, hindi mo ibig sabihin nun, kailangan makikiayon tayo sa kanilang pananaw kasi nga malaki na ang epekto ang henerasyon, lalo na nga ang technology. Kaya kung ano yung nakikita nila, yun ang nangyayari. Ito, may mga iba akong kayo tinatanong, mas madali po ito, pero sundan niyo po ito, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Mabuti naman po. Pero may pagkakataon nga po na di po ako naging mabuti. Pero sa tingin po sa sarili ko, mabuti naman po ako. Ikaw naman? I think po, mabuti po, may side po na mabuti, pero hindi naman po lahat ng tao perfecto. Meron po tayong mga bad side. So, yun nga po, half-half po. Mabuti po ako sa mabuti sa akin and Okay. vice versa po. Okay, para sa inyo, ano ba ibig sabihin ng mabuti? Mabuti. O, mabuting tao. Paano niyo ba naiisip yan? Pag ano po, pag mabuting kalooban tapos nananalangin sa Diyos. Okay, tama naman. Ikaw naman? Yung mabuti po for me po is yung may respeto po sa tao, maalam pong rumespeto. Yun po yung definition sa akin ng mabuti. Okay. Mahilig ba yung magbasa ng dictionary? Hindi po. Pero nagsusearch ba kayo kay Google pag hindi mo alam isang salita? Yes po. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia, no? Sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala ka daw ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin tong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Parang normal lang po yung magsisinungaling ka. Kahit naman po na nananalangin ka sa Diyos, may mga pagkakataon po na makapagsinungaling ka talaga. Kaya nga po sa Sunday, susimba ka para mawala po yung kasalanan na yun. Ikaw? Opo, kasi po may mga time po talaga na kahit ayaw mo magsinungaling, kinakailangan mo pa rin pong magsinungaling para po sa ikabubuti ng lahat. Well, ang problema po kasi talaga, naiintindihan ko po, meron tayong tinatawag na white lies. Pero alam naman natin, wala rin pinagkaiba sa mga tao talaga nagsisinungaling. Kasi ano nangyayari pag tayo nagsisinungaling, nasisira yung ating integridad. Mag-iiba yung pananaw sa atin ng mga tao. At maaari may trust issue din kasi tayo pala ay marunong magsinungaling. Unfortunately, hindi lang kayong guilty. Lahat po tayo, kasi lahat po tayo ay naranasan na po natin yan. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napo sa kalsada, hindi mo na lang binalik, or nangopya ka daw o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po? Ako po, opo, inaamin ko po yan kasi po, minsan po, nung bata po ako, bata pa naman po ako, pero dati po, kapag po inuutusan po akong bumili ni mama, kapag po may sukli po, minsan po, binabawasan ko po yung sukli. Tsaka po nangongopya din po ako minsan. Ikaw naman? Pinanagawa po yung mangopya po tsaka mandaya po. So, parang po, yung exam, titignan mo yung sagot ng katabi mo. Tapos tutulungan pa kayo paano magsagot niyan.
Oo nga, mahirap nga yan. Kasi imagine mo kunwari, nandiyan yung police station sa di kalayuan. Imagine na lamang, di wala nang tao dito. Lahat na tayo kulong na. Kasi doon pa lamang may trust issue na mga tao sa atin dahil madali tayo matukso sa maliit na bagay. Ano pa kaya kung sa malaking halaga? Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na magalit sa isang tao? Opo, naranasan ko na po. Kasi kapag po may nagagawa po yung isang tao na hindi po maganda sa akin, parang normal na po na magalit po ako. Pero yung galit na po yun is mabilis lang po mawala. Hindi po sobra-sobra. Mababaw lang po. Oo. May mga time po talaga na ano. Para sa akin po kasi depende po talaga sa tao yung galit mo. Kapag napupuno ka na po talaga, di mo talaga pipigilin eh. Oy, siyempre halimbawa kunwari sinasaktan kayo, halimbawa kayo ng tao, no? Sinasaktan. Siyempre kalau ko man sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manuntok o manampal ng tao, pero sa isip mo lang talaga gagawin. Hindi mo talaga sasaktan yung tao. Pero may sinasabi po, di man tayo nakapatay ng tao, nakapatay naman tayo sa puso ng isang tao na masasakit na salita. Kaya nga, di ba, may sinasabi, may na-offend, may nasasaktan dahil sa isang salita. At ang masakit dito, lahat po taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, na pa-OM, alam nyo na po yun. Yes po, kapag po may nagagawa kang kasalanan, out of nowhere po, lumalabas po sa bibig ko is, sorry Lord, ganun po yung phrases na lumalabas po sa bibig ko. Hindi naman ganun. Yung kunwari nadulas ka lamang, kunwari nahulog sa cellphone mo, na pa-OM, alam nyo na, yung random lang. Hindi po. So never pa naman. Well, mabuti po kung ganun. Hindi din po sa akin. Hindi pa din po. Hindi rin. Well, mabuti po kung ganun, kasi huwag nyo na taga-subukan yan kasi nakaka-disrespect po yan. Siyempre, iba naman yung kunwari, may nagawang kasalanan, nasambit mo pa nga ng Panginoon, hindi yung pamabastos. Yan ang pamabastos po kasi yung naririnig yan sa paligid. Kunwari, nadulas ka lamang, napa-OM, alam mo na. O kunwari, nakita mo kaibigan mo, napa-OM, alam niyo na, no? Ang tawag kasi doon ay blasphemy or pambabastos. And unfortunately, may mga tao po talagang guilty po dito. Ngayon, lilinawin ko po, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko inuhusgahan. Kasi yung mga tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamatay, hindi ito pananakot, at harap po tayo sa tinatawag na Judgment Day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Ano po yun? Ulitin ko po, halimbawa po tayo mamamatay, hindi ito pananakot, at harap po tayo sa tinatawag na Judgment Day sa Panginoon. Titingnan lahat ang ating mga kasalanan noong tayo nabubuhay. Sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao sa nagawa nyong kasalanan? Para sa akin po, aminin ko po sa sarili ko po na hindi guilty po ako kasi hindi po kasi ako perfectong tao, may nagawa po ako na hindi maganda sa buhay ko. Pero pinipil ko po araw-araw maging mabuting tao po. Ikaw naman. Ako po, guilty po kasi po, alam ko naman po na lahat ng tao dito, guilty po, wala pong perfect, guilty po tayong lahat. Exactly. Ito ang susunod na tanong. Saan kaya tayo o sa tingin nyo kayo pupunta pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Ako po, feeling ko po sa impyerno po kasi ko po kung iisa-isahin po, sigurado po akong lampas pa po ng daan ang kasalanan ko at mga pagsisinungaling na nagawa. Ikaw naman. Para sa akin po, alam ko pa naman po na impyerno ako pupunta, pero hopefully po mapunta ako sa heaven. Pero nag-aalala ba kayo na maaari doon tayo lahat pupunta? Para lahat naman po ata pupunta doon. Siguro po sa akin, mga pari po lang po siguro makakuha doon. Ikaw, nag-aalala ka doon kung sakaling tayo pupunta? Yes po, nag-aalala rin. Kasi bakit? Parang halimbawa isang kriminal, di ba? Kunwari nagnakaw siya ng pera sa bangko. Inuli siya ng pulis, dinala sa korte, at itong sasabihin niya, Judge, guilty po sa kong kasalanan. Ano ibig sabihin po nito? May syempre sabihin ng judge, kailangan niyang pagbayaran, kailangan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama po. Ngayon, yung sinasabi ko rin kasi po, ay parang ganyan din po ang sinasabi ng Biblia. Sabi sa Bible, ang mga tao ng sinungaling, nagnakaw ng tanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magano mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang kare ng Diyos kung hindi itatapon po sa nakabagang apoy o impyerno. Ulitin ko naman ng konti yung tanong. This time,
Nag-aalala ba kayo sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo kasi may nagawa po talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba yung nag-aalala dito? Di naman po ako nag-aalala. Parang tanggap ko na rin po sa sarili ko na mapupunta po ako sa impyerno. Ikaw? Nag-aalala po, pero kasi po parang ang sama po, ang pangit po kasi po parang lahat po tayo ando na, wala man lang pong mapupunta sa langit. Well, maaaring yun nga ang maiisip ng marami. Pero ang punto lamang po ay ganito lamang yan. Maaaring bigla man ang po itong interview, naglalakad lang kayo at hinarahan ko na lang po kayo dito. Pero don't get me wrong po, no? Wala po masamang intention. Nagmamalasakit po. Kasi ibig sabihin, ang buhay po talaga ay maiksi lamang. Yun nga sabi ko kanina, di ba? Huwag naman sana bigla tayong masagatan sa sakyan dito at patay tayong lahat. Kasi sabi sa Bible, pag po tayo namatay, ang kasunod po ay judgment day na po. Itingnan ang ating mga ginagawa. Ang masakit po dito kasi, ang nagsabi po nito ay ang Panginoon. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya ang totoo po talaga, kung walang Panginoon, lugmok po talaga tayo sa kasalanan. Lahat talaga tayo ay sa hell mapupunta. At pangalawa po, ang impyerno po kasi ay nilikha po yun ng Panginoon para sa mga taong patuloy na hindi sumusunod sa Kanya at patuloy gumagawa ng kasalanan. Kaya nga may justice, di ba? Kaya nga may kulungan para sa mga taong nakagawa ng krimen. Pero syempre, halimbawa, sa case nyo, wala naman kayong ginagawang karumal-dumal na magdikit na krimen, kaya wala kayo sa kulungan. Pero pag po tayo may nagawa po talaga, yun yung nakakatakot. Kasi parang ganyan din po ang hell. May nagagawa tayong mga kasalanan, naiipon natin yan, pero sa mata ng Panginoon, no-offend siya. Kaya totoo, impyerno talagang bagsak natin. Pero, may solusyon naman. Hindi tayo mag-iwan dito nung walang solusyon. Pwedeng magbago ang lahat-lahat kung narinig natin muna ang unang salita. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Narinig ko na po yun. Most commonly just po sa akin pag kunwari po may naawa sa akin, gano'n. Yun lang. Ikaw, narinig mo na yun? Anong word ba? Mercy, M-E-R-C-Y. Narinig mo na yun? Yes po. Ano po sa Tagalog mo? Mercy, para pong awa or mercy. Tama, awa. Huwag mo naisipin. Tama sagot mo. Awa po. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Minsan po, opo. Minsan, ikaw? O sa ano po, mas nangingi po ako ng mercy kay God po lagi. Kasi when you say po mercy o awa, yan po ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Hindi po yan kahinaan. Dapat nga araw-araw yan eh. Kasi unang-una, wala ka mang ginagawang kasalanan sa araw-araw, pero pwedeng meron tayong mga pagsubok na nararanasan. O pwedeng humingi ng awa ng Panginoon. Yung parang inaamin natin tayo po'y mahina, inaamin natin tayo po'y makasalanan, at tayo po'y humingi ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin, nagpapakumbaba tayo sa Kanya. Hindi po yung kahinaan. Kung hindi, mas gusto nga ng Panginoon yung mga taong laging nahingi sa Kanya ng tulong o mercy. Parang isang teacher. Diba? Pag kunwari kayo, halimbawa, pag kayo nahihirapan sa isang activity, anong gagawin nyo? Tatanong po ako pag nahirapan po ako. Di ba magtatanong ka sa teacher? Hihingi po ng tulong. Di ba? O, hingi ka ng tulong. Pero hindi sabihin in one time. Pwede kang humingi ng tulong as long as yung teacher, tutulungan ka ng maayos. Okay? Yung matinong teacher. Ganun din po ang Panginoon. Hingi tayo ng mercy sa Kanya kasi alam natin tayo po yung mahina. Dahil kung hindi, talagang lugmok talaga tayo. Pag nangyari yon, I think alam niyo na po itong sagot na to. Dahil nababanggit ko na siguro, nasisense ko na po ito dahil ito yung tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makaalis sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Meron siyang ginawa. Sinacrifice po sarili niya para po sa atin, para sa mga kasalanan natin po. Naniniwala ka doon? Yes po, naniniwala. O yun nga. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Tama po. Tama po. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binawi siya po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niyang tumulong. Pero naman nangyari sa kanya nung siya'y naging tao. Siya'y tinorture, siya'y pinahirapan, siya'y iniwan, at siya'y pinako sa krus ng Kalbaryo. Parang kanina, naalala niyo ba yung katanungan ko kanina tungkol sa mabuti at masama? Naalala niyo? Opo. Di ba napansin nyo, yung mabuti ay laging iniiwan, laging sinasaktan. Ganun po nangyari kay Jesus eh. Nung siya'y naging tao, wala nang ginawa kundi kabutihan. Pero namang sinukli sa kanya ng mga tao.
kundi kasamaan at gusto siyang patayin. Sa anong krimen? Wala. Dahil nagbabahagi lang siya ng katotohanan. Pero ang ginawa siya ng mga tao, pinatay siya. Kasi ayaw nila ng katotohanan. And same goes po yun sa atin. Tayo po lahat po ay ganyan din talaga. Pero sa Jesus kasi, hindi lang siya tao, siya rin naging Diyos. Kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan ay kapalit ang kanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba't siya ay namatay, kinako, at siya ay nabuhay sa pangatong araw bilang hudyat na matagal na pong natalo ang kasalanan at natalo na po ang kasamaan. Kung saan ang kaligtasan po ay wala sa tingubuting gawa, kundi nasa regalo o biyaya ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit ang kaligtasan. Una, narinig yung salitang repentance. Opo. Narinig yung salitang repentance. Narinig ko na po. Yan po yung salitang parang kakasabi po si God na pagpatawarin ka na po. Ikaw, ano sa pagkaintindi mo ng repentance? Hindi ko pa po siya naririnig. First time pa lang. O ganito, pag sabi kasing repentance po, sa wikang Pilipino po, ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. Ikaw? Apa. Tingin nyo, pag kayo ba'y nagkasakit, makakapasok pa kayo sa school? Hindi po. Di ba? Hindi nyo magagawa yan, hindi nyo ma-enjoy yan, kasi may sakit kayo. So pag tayo nagkasakit, gusto mong gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, pagsisihan, talikuran, at huwag natin sana gawin yung kasalanan lagi. Kaya babaguhin natin kaisipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa tayo yung dalawang bagay na yon, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon. Bigyan tayo ng bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So alam ko na po, bago po umalis, meron na lang akong mabibigay sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Base po sa mga katanungan nyo po, tingin ko naman po may maganda kayong puso dahil po di naman po kayo magtitigil lang kahit sino naman para interview bigla-bigla. Ulit po yung tanong. Sa tingin nyo, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Yes po, sa tingin ko po, nagsasabi po kayo ng totoo kasi po, binanggit nyo po ang Panginoon. So, para po sa akin, totoo po yung mga sinasabi. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Iisipan po. Kasi parang way na din po to siguro na masuntok po siguro na realidad po. Ikaw. Pag-iisipan po at itatatak po sa isip. Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Meron po. Meron po. Nagbabasa ba kayo lagi? Kapag pag Sunday po. Sunday lang. Ikaw? Para pong recap ng sa simbahan. Ikaw? Hindi po. Ganito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Nakain po. Di ba araw-araw? Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. So sana ganyan din po sa Bible. Sana hindi lang yan every Sunday. Sana kahit po tayo busy, meron tayong maglaan ng kahit ilang minuto lang po sa pagbabasa ng Bible. Kasi bakit? Pagkain niya sa ating spiritual. Ika nga, maraming hindi nakakaalam na parang isang tao po ay maging healthy ay may 5 bagay. Physical, mental, social, emotional, and spiritual. Nakakalimutan po spiritual. Kaya nga, familiar ba ka sa mental health? Naririnig niyo yun? Familiar po. Mental health po. Di ba? May mga tao maaaring nagkakaproblema sila, siguro, hindi nila nakikita ang kahalaga ng spiritual. Kaya iba naliligaw ang landas. Yung iba, nagkaka-depression. Kasi ang dami pong nangyayari sa realidad. Pero kung nakilala natin ang Panginoon talaga, at siya yung magiging sandigan natin, anuman ang pagsubok, ay walang imposible. Kaya tayo dito sa mundo ay dahil sa Kanya. Dahil ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo sa hell magpupunta. Pero ang mabuting balita or good news, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Pero maganda po kung kayong dalawa ay kasamang maliligtas, kung talaga tayo po ay nagsisi talaga sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Repentance and faith. Pag nagwating dalawang bagay na yun, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at karakter sa ating buhay, at higit sa lahat, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, hindi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po, at alam ko maulan na nga po para po tayo mag-ingat at pag-uwi. Meron ba yung katanungan po? Wala na po.
Walang katanungan po, ako po ay nagpapasalamat. Mag-ingat po kayo, stay safe po, and God bless po sa inyo. Thank you po. Thank you din po.